Mr. President, dear colleagues, nakaabot po sa akin na ang ilan po sa aking mga colleagues ay nag-withdraw bilang co-authors sa Senate Bill 1979 o ang Prevention of Adolescent Pregnancy Bill. I finally read in detail Senate Bill 1979, and I was shocked and I was appalled. Buenos dias mga bay at welcome tayong lahat dito sa mga tatalakayin natin ngayon. Kape-break muna mga bay. Itong Senate Bill na 1979 na kamakailan lang pinagdidibatihan ni President Bongbong Marcos at Senator Risa Hontiveros. Parang copy-paste lang din ito mga bay sa mga comprehensive sexual education sa UNESCO, sabi ni Senator Wing Gatchalian. Nako, ang daming nagulantang na parang nagpanik sa sinasabi ni PBBM na masturbation na literal na wala naman sa sexual education bill, at sabi ni Senator Risa kay PBBM wala po sa adolescent pregnancy bill kahit ang salitang masturbation. But Bongbong Marcos said, I was shocked and I was appalled by some of the elements of that because this is all this woke that they are trying to bring into our system. You will teach 4-year-olds how to masturbate, that every child has the right to try different sexualities. This is ridiculous. It is abhorrent. This is a travesty of what sex education should be to the children, sabi ni BBM during sa ambush interview. Kaya ni-research natin yung kinabahala ng ating presidente tungkol sa batas na to. At yun na nga, parang may elemento talaga sa different sexual activities. Pero nilinaw ng ating Pangulo na itong comprehensive sexual education contains the very same things you support: teaching kids anatomy, consequences of early pregnancy. Yan po ang ating ding isinusulong, sabi ng ating presidente. I am willing to accept amendments to refine the bill so we can steer it to passage, at willing din naman si Senator Risa na tanggalin yung ibang nilalaman doon na ikinabahala ng ating presidente. Pero para sa akin lang mga bayha, opinion ko lang to. Both President Bongbong Marcos at Senator Risa Hontiveros, hindi ako sang-ayon sa inyong dalawa. Kung i-priority nyo ang batas na to, kahit na merong kunting bagay dyan na hindi kayo nagkakasundo sa batas na yan, for me it doesn't make sense as of now. This is not the right time to support this Senate Bill 1979. Alam nyo kung bakit? Kasi pag maging ganap na batas ang House Bill na to, I hope they don't inject concepts such as gender dysphoria in the curriculum. Parang merong implication sa batas na nakikita ko dito na parang one step closer yata to sa Sugi Bill. Para sa akin mga bay, ang dating nito ay para yatang mild and soft introduction to pabor sa LGBT. Kasi alam naman natin na ang wagas ng suporta ni Senator Risa Hontiveros sa Sugi Bill. At nagkataon pa naman na sa first executive order ni Donald Trump, sabi niya, two genders will end diversity programs. Simulat sa pool mga bay, parang controversial talaga to sa ating bansa pagdating sa usaping ito. Pero lingid sa kaalaman ng lahat, number 1 viewers po ang Pilipinas sa sugal, lalo na sa Pornhub. Top viewers po tayo sa buong mundo. Yet, hindi may pagkaila na isa tayo sa may maraming problema sa teenage pregnancy sa Southeast Asia. At pasok sa top 10 sa HIV infection sa Asia. Talaga namang world class ang hypocrisy tayo as a Christian and Muslim country sa Asia. Medyo komplikado mga bay, no? Komplikado ang batas na to kasi alam ko kung sino ang isa sa matatamaan dito.
no? Kung para yan sa mga nagkakalat sa ating bansa na mahirap kontrolin ng ating gobyerno laban sa isang tao na ang hangarin lang ay mabawasan ang dami ng teenage pregnancy sa bansa. Pero maraming matatamaan sa ibang relihiyoso daw na super wagas ang humble effect sa pananampalataya, pero mahirap iintindihin kung matatamaan ang pride at ego nila. Pero bakit tayo, no? Bakit ganito tayo pagdating sa isyong ito? Because it seems parang isang malaking sampal to sa ibang religious groups. Kasi according to the Bible, Exodus chapter 20 verse 16, sa 9 commandments of God, ikasiyam na utos ng Diyos, thou shalt not bear false witness against thy neighbor, thou shalt not lie. Ang tagal na nating narinig ito since our childhood during elementary days. Pero bakit ganito tayo? Saan tayo nagkulang? Ibig ba sabihin nito na palpak ang moralidad sa relihiyon na itinuturo sa atin? Idagdag mo pa ang basic good manners, right conduct sa ating values education na parang hindi na nga na nagagampanan sa ibang mga teachers natin kung anong klaseng estratehiya ang dapat gawin para isa na sa buhay tong issue na to. How much more tong napakamasalimuot na comprehensive sexual education na idagdag nyo pa sa curriculum. Alam nyo kung bakit, mga bay? Marami ding mga teachers na palpak at immoral. Itong Senate Bill na 1979 Sexual Education, upon my own fact-checking this issue, parang hindi masyadong malinaw kung ang totoong objectives nito ay na-highlights ba talaga dito ang prevention at awareness sa kung ano ang consequences at early pregnancy sa mga kabataan. Kasi sa nabasa ko doon, may nakasulat na all matters relating to sexual practices. Kung meron kang common sense sa reading comprehension, you can read between the lines of these laws. Parang may konting hidden agenda na nakasandwich dito that it will lead to the idea of masturbation. From masturbation, saan papunta to? Papuntang kamanyakan? Yung iba pang matatalino dyan sa spiritual ko, no? Pag may idea sa Biblia kung paano to oobrahin na gawing negosyo, magtatayo ng sariling relihiyon para gawing gatasan sa pera at kamanyakan. Medyo masakit, mga bay, no? Coffee break muna tayo, mga bay. Pero kung sisimplihan lang natin ang ating obserbasyon sa isyong ito, tingnan mo ang mga manok, yung mga aso, pusa, mga ibon at iba pang uri ng mga hayop. Kahit walang Senate Bill 1979, pero kusa silang dumating sa reproductive stage in a natural way at the right time. Wala namang comprehensive sexual education na nagtuturo sa kanila. Kung nakagawa kayo ng batas na magpatayo ng tulay, hospital at mga kalsada, why not create also a law to build more schools and classrooms to the existing schools? Makes more sense than this kind of insensible and meaningless kind of law. Or instead of sexual education, why not uunahin natin, pupuntiryahin ang parental guidance education? At kasabay dyan, itong purpose, may gagawin kayong amendments dito na sana ang budget nito ididiretso sa lahat ng mga estudyante. Kada taon, libre sila sa uniform, school supplies, at feeding program araw-araw para wala ng mga estudyanteng magugutom. At ang natitira pang budget sa purpose, gagawing livelihood project program ang tree planting para maging umpisa or first stepping stone to sa parental guidance education na sila ang mangunguna sa environmental education. Wow! Mas kapanipakinabang pa to sa mga estudyante, sa mga jobless people at sa ating kalikasan. Kung yun ang uunahin nyo kaysa yung sexual education na parang ang labo, kung ito ba ay pang-counter sa anti-poor program, mas mabuti pa itong opinion ko ang uunahin mo, Senator
Risa Hontiveros at President Bongbong Marcos kaysa pagtatalunan nyo ang walang kwintang batas na yan. Kahit hindi ko prinsipyo, tatanawin kung utang na loob pa namin yan sa inyo habang buhay. Kasi kahit na maipasa nyo pa tong bill na to, sa tingin ko, habang nasa gitna at busy tayo sa kung ano-ano ang solusyon natin sa kahirapan, parang hindi effective to. Lalo na ngayon na nandito tayo sa internet era, at idagdag nyo pa dyan na may ibang religious groups dyan na gumagawa ng ibang hakbang na gagawin daw mandatory ang pagbabasa ng Biblia. Lalo tong pangpagulo, walang kwenta at disturbo pa to sa pangungutak ng mga kabataan natin. Alam nyo kung bakit? Base sa pag-fact check ko sa librong ito, marami ding mga kabastusan ang nababasa ko doon sa Biblia. Bigyan ko kayo ng sample. Yung sa 1 Samuel chapter 18 versikulo 27, may nabasa ko doon na pinatay daw ni David ang 200 ka mga Filisteo at kinuha ang balat sa pikoy at ibinibigay sa hari. Sa 2 Samuel kapitulo 12 versikulo 11, inuutos ng Panginoon na mula sa iyong sariling sangbahayan, kukunin ng Diyos ang iyong mga asawa at sa harap ng iyong mga mata at ipagbibigay sa mga kapitbahay para tuturjakin. May isa pa dyan yung sa Genesis chapter 19 verse 31 hanggang sa versikulo 35, may mababasa ka dyan na ang ama nilalasing ng kanyang mga anak at ni-rape habang tulog ang ama dahil sa kalasingan. Wala siyang malay na nagpapalit-palitan sa pagtuturjak sa kanya ang kanyang dalawang anak na babae. At marami pang mga immoral dyan sa Biblia ang na-research ko dyan. Tapos ipasok nyo yan sa paaralan. For what? For educational and spiritual purposes. What if mabasa yan ng ating mga kabataan, yung kabastusan na yan? Anong moral lessons ang matutunan natin dyan? Maliban pa dyan, yung Iglesia ni Cristo sa Badista, mga Katoliko, born again at iba pang dominasyon ng mga grupo sa reliyon, hanggang ngayon patuloy ang debate, nagpatalbugan kung sino ang totoong relihiyon na itinatayo ng Diyos. Sorry po, pero real talk lang tayo dito. Anyway, balik tayo sa isyu mga bay. Kung siseryohin talaga to, no, nabubulon ako dito mga bay. Kung siseryosohin talaga to, no, ni President Bongbong Marcos at Senator Risa Hontiveros, no, ito ang opinion ko mga bay. Coffee break muna tayo. Dapat siguro na gagawa na lang kayo ng batas na yung magkakaanak dapat may application ng lisensya, dapat may written test at psychological assessment na ipasa bago ka magkaroon ng anak. At kung gusto kang magkaanak ulit, mag-reapply na naman ulit ng lisensya. Hindi nyo ba nauobserbaran na yung papasok ka sa paaralan mula kinder hanggang mag-college, kailangan dadaan ka sa tamang proseso, level by level, at ang daming papilis na kailangan bago ka makagraduate. At kung mag-apply ka naman ng trabaho, no, mag-apply ka doon sa bangko, doon sa mall, or sa hotel, kahit anong trabaho sa mga establishments, ma-private or government ang gusto mong tatrabahuin, ang daming papilis na kailangan. Kahit yung yung magbantay ka lang ng tindahan, magyaya, or kahit anong trabaho na pinakamababa na level sa utility worker, pati yung mga ganyang trabaho, kailangan ng maraming requirements at tatanungin ka ng may-ari kung ano ang mga experience mo. Kung baga, kailangan mong patunayan sa ina-applyan mo kung kaya mo bang obligahin ang trabaho na pinapangarap mo at dadaan ka sa test at exam bago ka papayagan magtrabaho. Ganyan din sana dapat kung mag-ambisyon na magkaroon ng anak. Ngayon ko lang na pagtantoy na yung isa sa pinakamahirap na trabaho na 24 hours kang security guard, 24 hours kang labandera, yaya, walang retirement age, walang break time, walang sweldo, at kung anong sakripisyo para sa anak mo.
At ang mahirap pa dito, wala kang choice na pwede lang gawing 8 hours ang responsibilidad mo bilang isang magulang. At ang masaklap pa dito, pag nagkamali ka, buhay ang kapalit. Yun nga ang dahilan na doon ko naiisip ang parental guidance education instead of gobyerno pa ang didisturbohin at uobligahin sa sexual education na yan. At para effective to, itong 4Ps, no? Itong 4Ps ang isa sa nakita ko na dapat baguhin ang sistema nito. It's very timely na siguro na may political will kayong amendments na sana ang budget nito huwag nyo na lang idaan sa mga magulang na sila ang magmamanage sa mga perang yan. Dapat sana pupuntiryahin at ididiretso, no? Ididiretso to sa lahat ng mga estudyante na kada taon libre sila sa uniform, yung mga school supplies, mga libro, at kada araw may feeding program para wala na mga estudyanteng magugutom. At ang natitira pang budget sa 4Ps, gagawing livelihood project program, ang tree planting, para yung ibang mga magulang na walang trabaho magkakaroon ng trabaho. At ito ang maging objectives natin dito sa loob ng parental guidance education, na sila mismo ang mangunguna sa environmental education at sexual education. Imbis na ang gobyerno ang bibisitin mo sa sexual education na yan. Dito na lang magabay at rock and roll na itong tanan, mga day. Sa patingin nyo, hoy, sa marinig nyo.